Ako si Kaloy, 14 na taong gulang. At kasama ko ang pinsan kong si Maris, 13 taong gulang. Magkasama kaming bumisita sa lumang bahay ng aming lola sa probinsya. Tuwing tag-init, palagi kaming naglalakbay dito upang magpalipas ng bakasyon. Pero ngayong taon, may kakaibang naganap. Isang hapon, habang kami ay naglalakad sa tabing dagat, napansin namin ang mga ilaw na tila kumikislap mula sa ilalim ng dagat. Kaloy, ano yon? Tanong ni Maris, sabay turo sa direksyon ng mga ilaw. Hindi ko alam, Maris, nakakatakot at kapanapanabik. Sagot ko habang sinusubukan kong ikubli ang kaba sa aking boses. Sa kabila ng aming takot, hindi napigilan ni Maris ang kanyang pagkauhaw sa misteryo. Sige nga, puntahan natin. Napakabilis niyang tumakbo patungo sa dalampasigan at wala akong nagawa kundi sundan siya. Habang lumalapit kami, mas lalong lumilinaw ang mga ilaw, parang mga bituin na nasa ilalim ng tubig. Parang may sinasabi ang dagat, Kaloy, bulong ni Maris. Naramdaman ko ang kilabot sa kanyang boses, parang may kakaibang enerhiya na pumupuno sa paligid. Sa tuwing titingin ako sa mga ilaw, tila may bumubulong sa akin, isang tawag na hindi ko maipaliwanag. Sa tabi ng dalampasigan, napansin ko ang isang lumang bangka. Tara, gamitin natin yan para makalapit. Mungkahi ko sabay turo sa bangka. Agad kaming pumunta roon, pinilit kaming itulak ang lumang bangka sa tubig, kahit na ito ay puno ng alikabok at kalawang. Dahan-dahan kaming sumakay at unti-unting lumapit sa parte ng dagat kung saan nagmumula ang mga ilaw. Habang lumalapit kami, mas lalo kong nararamdaman ang kakaibang tibok ng puso ko. Tila may sinasabi ang dagat na dapat naming malaman. Nang halos malapit na kami sa mga ilaw, biglang may narinig kaming tunog mula sa ilalim. Ano yon? Bulalas ni Maris, halos tumaas ang kanyang balahibo sa takot. Hindi ko sigurado, pero parang may gumagalaw sa ilalim. Sagot ko, habang ang bangka ay unti-unting umuugoy. Sa gitna ng aming pag-usisa, biglang lumitaw mula sa ilalim ang isang bagay na hindi namin inaasahan. Isang malaking anino ang lumutang sa ibabaw. Tila isang nilalang na hindi namin maipaliwanag. Kaloy, ano ito? Tanong ni Maris na halos hindi makagalaw sa kanyang kinatatayuan. Natigilan ako. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Ang nilalang ay tila nagmamasid sa amin. Ang mga mata nito ay kumikislap na parang mga ilaw na nakita namin kanina. Ang bangka ay gumagalaw ng marahan, ngunit ramdam ko ang tensyon sa paligid. Nang biglang may marinig kaming bulong sa hangin, hindi kayo nag-iisa. Lahat ng buhok sa katawan ko ay tumayo. Nagtitigan kami ni Maris, hindi makapaniwala sa narinig. Ang nilalang ba ang nagsalita? Bago pa man kami makareact, biglang nagliwanag ang kapaligiran at sa isang iglap, ang nilalang ay nawala. Ang dagat ay muling bumalik sa normal, ngunit ang mga ilaw ay patuloy pa ring nagniningning. Ano ang ibig sabihin nito? Ano ang misteryo sa likod ng mga ilaw na ito? Sa paglipas ng mga araw, hindi maalis sa isip namin ni Nika ang nakita namin sa ilalim ng dagat. Ang mga ilaw na lumalabas mula sa kailaliman ay tila isang misteryo na nag-aanyaya sa amin na tuklasin. Hindi lang ito basta-basta mga ilaw. May kakaibang aura at enerhiya na bumabalot sa kanila. Sa tuwing pumapasok ako sa klase, ang imahinasyon ko'y lumilipad pabalik sa baybayin, sa mga alon at sa mga ilaw na yon. Maging si Nika ay hindi rin mapakali. Tuwing magkikita kami, pagkatapos ng klase, palagi kaming bumabalik sa usapang dagat. Kuya, sa tingin mo, ano nga kaya yon? Tanong ni Nika habang naglalakad kami pa uwi. Baka may mga sirena sa ilalim ng dagat. Biro niya, ngunit kita ko sa mata niya ang pag-asam na sana nga ay totoo. Malay mo, sagot ko, umaasang hindi lamang ito produkto ng aming imahinasyon. Pero kailangan nating malaman ang totoo. Hindi pwedeng magtagal na ganito na lang. Isang hapon, matapos ang aming klase,
napagdesisyonan naming bumalik sa baybayin. Dala ang aming mga gamit pang snorkeling, naglakad kami patungo sa paborito naming bahagi ng dalampasigan kung saan namin unang nakita ang mga ilaw. Abot, abot ang kabog ng aking dibdib, hindi lang dahil sa excitement kundi pati na rin sa kaba. Ano nga kaya ang aming matutuklasan? Pagdating doon, agad kaming nagsuot ng mga maskara at fins. Ang dagat ay tila kalmado. Ang mga alon ay marahang humahalik sa dalampasigan. Ngunit sa ilalim nito, nararamdaman ko ang pag-aalab ng misteryo. Habang kami nagsuswimming papalapit sa lugar kung saan namin unang nakita ang mga ilaw, unti-unting bumabalot sa akin ang malamig na tubig. Sa ilalim ang liwanag ay tila mas maliwanag kaysa sa dati. Ang mga kurap nito ay tila nag-aanyaya sa amin na lumapit pa. Habang lumalangoy kami pababa, unti-unti naming nakikita ang hugis ng isang bagay sa ilalim. Isang estruktura, tila isang lumang galyon na barko, ang nakahimlay sa ilalim ng dagat. Ngunit hindi ito ordinaryong barko. Ang katawan nito ay kumikislap sa iba't ibang kulay na parang mga hiyas na nagliliwanag. Ang mga ilaw ay nagmumula sa loob ng barko, mga sinag na lumalabas sa bawat siwang. Kuya, ang ganda. Bulong ni Nika sa akin habang naglalangoy kami palapit sa barko. Ang kanyang mata ay punong-puno ng pagkamangha. Habang lumalapit kami, napansin ko ang isang simbolo sa gilid ng barko. Isang insignia na hindi ko pa nakikita dati. Isang sirena na may hawak na trident na papalibutan ng mga bituin. Parang may kakaibang pwersa na nag-uudyok sa akin na hawakan ito. Nang matapat ang kamay ko sa simbolo, biglang nagliwanag ang paligid. Ang mismong barko ay tila nagising mula sa pagkakahimbing at ang mga ilaw ay nag-umpisang sumayaw sa tubig. Biglang nagbago ang lahat. Ang tubig sa paligid namin ay tila sumingaw at sa isang iglap kami ay nasa loob ng barko. Ang paligid ay puno ng kakaibang tanawin, mga sirena na naglalakbay sa hangin, mga hiyas na lumilipad sa bawat sulok, at mga bintana na nagpapakita ng iba't ibang bahagi ng mundo. Sa gitna ng lahat ng ito, isang matandang sirena ang lumitaw sa harapan namin. Mga bata, matagal ko nang inaantay ang inyong pagdating. Wika niya sa amin, ang kanyang boses ay tulad ng malumanay na alon. Kayo ang pinili upang ipagpatuloy ang aming misyon. Nagkatinginan kami ni Nika, hindi alam kung ano ang gagawin. Anong misyon? Tanong ko. Ang misyon na protektahan ang mga lihim ng dagat. Sagot ng matandang sirena. Ang barkong ito ay isang portal patungo sa iba't ibang mundo. Kailangan ninyong maging tagapangalaga nito. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang mga salitang yon. Mula sa simpleng curiosity, ngayon isa itong responsibilidad na lumampas sa aming inaasahan. Ngunit sa loob ko, nararamdaman ko ang tama. Ang misyon na ito ay para sa amin. Habang pinagmamasdan ko ang mga ilaw na naglalakbay sa paligid namin, narinig ko ang tinig ng matandang sirena na nagsabi, "Ngunit mag-ingat dahil may mga nilalang na nais kunin ang kapangyarihan ng barko." Biglang dumilim ang paligid at sa isang iglap, kami bumalik sa ilalim ng dagat. Nakatingin kami ni Nika sa isa't isa. Alam naming hindi na kami maaaring bumalik sa dati naming buhay. Ang misteryo ng mga ilaw ay nagbigay sa amin ng bagong tungkulin at ang panganib na kasama nito ay nagbabadya ng mas malaking pakikipagsapalaran. Sa kabila ng lahat, nararamdaman ko ang excitement sa puso ko. Ang dagat na dati paraiso ng aming mga laro at kwento, ngayon naging bahagi ng mas malawak na mundo. At sa gitna ng lahat ng ito, alam namin ni Nika na ang aming pagsasamahan ay magiging susi sa pagharap sa anumang hamon na darating. Sa paglipas ng mga araw, hindi mawala sa isip namin ni Lila ang mga ilaw na lumalabas mula sa ilalim ng dagat. Ang mga ito'y hindi pangkaraniwan, mga kulay na kuminang sa dilim, parang mga bituing nahulog mula sa langit at ngayon ay nakalubog sa tubig.
Isang gabi, nagpasya kaming bumalik sa dalampasigan. Dala ang aming mga flashlight at isang lumang lumangoy na goggles. Sa gabing iyon, ang hangin ay malamig, ang alon ay banayad, at ang buwan ay tila nagtatago sa likod ng mga ulap. Pero ang mga ilaw ay naroon pa rin, kumikislap sa ilalim ng dagat, tila ba nag-aanyaya sa amin. Sa tingin mo ba may kayamanan sa ilalim? Tanong ni Lila habang pinagmamasdan ang liwanag. Marahil, sagot ko, bagamat alam kong hindi ginto ang hinahanap namin. Ang aming pag-uusisa ay higit pa sa anumang material na bagay. O baka may mga nilalang na nakatira sa ilaw. Naglakad kami papunta sa pampang, ang buhangin ay malamig sa aming mga paa. Nagsimula kaming mag-usap tungkol sa mga alamat na sinabi ng aming lola, mga sirena, mga engkanto, at mga mahiwagang nilalang na nabubuhay sa ilalim ng dagat. Hindi namin alam kung alin ang totoo, pero ang gabi ay puno ng posibilidad. Habang papalapit kami sa tubig, nakita namin ang isang lumang bangka na nakaparada malapit sa amin. Ito'y pag-aari ng aming Tioramon, isang mangingisda na kadalasang nagkukwento tungkol sa kanyang mga karanasan sa dagat. Alam namin na kahit sa kanyang mga kwento, may mga bahagi na tila ba may misteryo. Tara, sakay tayo sa bangka, bahagi ni Lila. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Nag-atubili ako. Alam kong delikado ang dagat kapag gabi. Pero ang kuryosidad ay tila ba isang malakas na puwersa na humihila sa akin. Sige, pero magiging maingat tayo, paalala ko. Sumakay kami sa bangka at unti-unti itong naglayag palayo sa pampang. Sa ilalim ng tubig, ang mga ilaw ay lalong nagliwanag, parang mga mata na tumitingin sa amin. Ang hangin ay lumalakas at ang dagat ay nagsimulang umalon. Parang may bumubulong, sabi ni Lila, habang nararamdaman namin ang isang uri ng musika mula sa ilalim. Isang himig na hindi namin maipaliwanag pero pumupuno sa aming pandinig. Nagpatuloy kami sa paglayag, ang aming mga puso ay puno ng kaba at pananabik. Hanggang sa bigla, ang bangka ay tila ba natamaan ng isang malakas na alon at kami nabuwal. Ang tubig ay malamig at sa ilalim nakita namin ang isang bagay na hindi inaasahan. Sa ilalim ng dagat ay may isang malaking estruktura, isang lumang lungsod na nagtago sa ilalim ng tubig sa kung anong dahilan. Ang mga ilaw ay nagmumula sa mga gusali nito, mga sinaunang tore na natatakpan ng mga korales at mga nilalang dagat. Ang mga ilaw ay lumalabas mula sa mga bintana at sa loob ay may mga anino na gumagalaw. Napakapit kami sa bangka habang unti-unti kaming umaahon. Ano yon? Tanong ni Lila. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkamangha. Hindi ko alam, sagot ko, nanginginig pa mula sa lamig ng tubig. Pero kailangan nating bumalik at sabihin ito kay Tio Ramon. Habang pabalik kami sa pampang, ang mga ilaw ay unti-unting nawala, parang mga mata na muling pumikit. Nang marating namin ang pampang, sinalubong kami ni Tio Ramon. Ano ang ginawa ninyo? Tanong niya, halata ang pag-aalala sa kanyang tinig. Ito'y may lungsod sa ilalim ng dagat. Sabi ko, hirap pa ring paniwalaan ang aming nakita. Nakita namin ito, Tio. Nakakatawa kayo, sagot ni Tio Ramon, pero may bahagyang pag-aalala sa kanyang mga mata. May mga alamat tungkol diyan, pero hindi ko ito nakita kahit kailan. Nag-usap kami ng matagal, pero hindi namin maipaliwanag kung ano ang nakita namin. Ang gabi ay nagtapos na punong-puno ng tanong at misteryo. Bago kami umalis, napansin ni Lila ang isang bagay sa kanyang bulsa. Isang maliit na piraso ng korales na hindi namin alam kung paano napunta roon. Kumikislap ito tulad ng mga ilaw sa ilalim ng dagat. Kailangan natin bumalik, sabi ni Lila. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. May mga sagot na naghihintay sa ilalim. Habang naglalakad kami pa uwi, hindi mawala sa isip ko ang isang tanong. Ano nga ba ang nakita namin?
At bakit tila ba may puwersa na humihila sa amin pabalik sa ilalim ng dagat? Sa paglipas ng gabi, alam ko na hindi ito ang katapusan. Ang aming paglalakbay ay nagsisimula pa lamang at ang mga sagot ay maghihintay sa amin sa ilalim ng dagat, kung saan ang mga ilaw ay patuloy na kumikinang sa dilim. Sa pag-usad ng mga araw, hindi mawaglit sa isip ko ang mga naglalabasang ilaw mula sa ilalim ng dagat. Ang mga ilaw na iyon ay tila may sariling buhay, pumipintig at sumasayaw sa ilalim ng tubig, na para bang inaanyayahan kami ni Marco, ang aking pinsan, na tuklasin kung ano ang kanilang pinagmulan. Isang gabi, habang kami ay nakahiga sa buhanginan, nilamon ng katahimikan ng paligid. Tanging ang marahang pag-agos ng mga alon ang aming naririnig. Hindi ba't panahon na para alamin natin ang lihim ng mga ilaw na iyon? Sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay may halo ng pananabik at kaba. Tama ka, Marco. Pero paano? Hindi natin alam kung ano ang naghihintay sa ilalim. Sagot ko habang nakatingin sa malayo, sa direksyon ng mga ilaw na tila kumikislap-kislap sa dilim. Napagkasunduan namin na sa susunod na gabi, kami ay magdadala ng mga flashlight, tali at snorkeling gear. Kung sakaling may panganib, kailangan naming maging handa. Kinabukasan, habang papalubog ang araw, kami ay nagtungo sa pampang na puno ng determinasyon. Bawat hakbang namin patungo sa gilid ng dagat ay parang may kasamang tibok ng aming puso. Ang kabang dala ng hindi namin alam na maaaring mangyari. Nang kami ay dumating sa lugar kung saan madalas lumilitaw ang mga ilaw, agad naming sinuot ang aming kagamitan. Handa ka na ba? Tanong ni Marco habang inaayos ang tali sa katawan. Oo, Marco. Ano man ang makita natin, magkasama natin itong haharapin. Sagot ko, sinubukan kong itago ang bahagyang panginginig ng aking boses. Dahan-dahan kaming lumusong sa tubig. Ang lamig ng dagat ay agad bumaon sa aming balat, ngunit hindi ito naging hadlang sa aming determinasyon. Ang mga ilaw na dati tanaw lamang mula sa pampang ay ngayoy mas maliwanag at mas malapit. Ang aming mga flashlight ay parang mga palaso ng liwanag na tumatago sa ilalim ng dagat. Habang kami palalim ng palalim, ang mga ilaw ay nagsimulang umayos sa isang forma. Marco, nakita mo ba iyon? Parang may hugis ang mga ilaw. Sigaw ko, ang aking boses ay bahagyang lumubog sa alon ng tubig. Oh, at mukhang 100, sagot ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa likod ng kanyang snorkeling mask. Sinundan namin ang daang binubuo ng mga ilaw. Ang bawat hakbang ay puno ng pag-asa at pangamba. Hanggang sa kami ay makarating sa isang bahagi ng dagat na tila ba may pinto. Ang mga ilaw ay nagtipon-tipon sa isang bilog na para bang mga bituin sa gabi. May pintuan na nga, sabi ko, habang tinuturo ang tila kakaibang estruktura na bumabalot sa mga ilaw. Nagtinginan kami ni Marco, kapwa hindi makapaniwala sa aming natuklasan. Ang pinto ay may mga ukit na hindi namin maintindihan, ngunit sa gitna nito ay isang simbolo na pamilyar, isang lumang larawan na matagal nang nakatago sa baul ng aming pamilya. Ang simbolo ay palaging bahagi ng kuwento ng aming mga ninuno na nagkukuwento tungkol sa isang mahiwagang mundo sa ilalim ng dagat. Nang kami ay nagpasya na buksan ang pintuan, isang malambot na liwanag ang bumalot sa amin. Ang pintuan ay nagbukas ng dahan-dahan at sa likod nito ay isang mundo na hindi namin inaasahan. Isang mundo ng mga makulay na nilalang na lumulutang sa paligid, mga halaman na kumikinang sa dilim at mga tunog na tila musika ng kalikasan. Ngunit bago kami tuluyang makapasok, isang boses ang nagsalita mula sa likod namin. Mag-ingat kayo sa inyong hakbang sapagkat ang mundong ito ay may lihim na hindi dapat malaman ng lahat. Nagulat kami ni Marco at agad kaming lumingon. Isang matandang lalaki, may hawak na baston na tila yari sa koral, ang nakatayo sa pampang.
Ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan at misteryo. Sino po kayo? Tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ako ay tagapangalaga ng mundong ito. Matagal ko nang hinihintay ang inyong pagdating. Kayo ay bahagi ng propesiya ng mga ilaw mula sa ilalim ng dagat. Ngunit tandaan, ang bawat hakbang ay may kapalit. Ang inyong mga desisyon ay magdadala ng pagbabago, hindi lamang sa mundong ito, kundi pati na rin sa mundo sa ibabaw. Ang mga salita ng matanda ay parang mga alon na dumaan sa aming mga isip, nag-iwan ng tanong na tila isang misteryosong awitin. Marco, anong gagawin natin? Tanong ko habang lumalalim ang kabog ng aking dibdib. Ang cliffhanger ay nasa harap namin. Isang pintuan, isang propesiya, at isang pagpili na maaaring mag-iba ng aming mga buhay. Ngunit sa likod ng kamanghamanghang tanawin, may lihim na naghihintay na matuklasan. Ang desisyon ay nasa aming mga kamay at ang mundo ay naghihintay sa aming susunod na hakbang. Sa paglalim ng gabi, kami ni Laika ay muling naglakad papunta sa dalampasigan. Ang hangin ay malamig at ang mga alon ay marahang humahampas sa buhanginan. Ang ilaw mula sa buwan ay nagbibigay liwanag sa aming daraanan habang kami nag-uusap sa mababang tinig, puno ng pananabik at kaba. Sigurado ka ba sa gagawin natin, kuya? Tanong ni Lika. Itinataas ang kanyang flashlight. Oo, Laika, kailangan nating malaman kung ano talaga ang nangyayari dito. Hindi na ito maalis sa isip ko, sagot ko habang pinipilit kong itago ang kaba sa aking boses. Nang makarating kami sa Pampang, agad naming nakita ang mga kakaibang ilaw na nagmumula sa ilalim ng dagat. Parang sinag ng bahaghari na sumasayaw sa ilalim ng tubig, isang tanawin na parehong kahanga-hanga at nakakatakot. Paano kaya kung hindi tayo handa sa matutuklasan natin? Biglang tanong ni Lika habang kami nakatitig sa mga ilaw. Hindi natin malalaman hanggat hindi natin susubukan. Sagot ko, sabay hawak sa kanyang kamay para bigyan siya ng lakas ng loob. Naghanda kami ng aming mga gamit pangdagat at dahan-dahang lumusong sa malamig na tubig. Habang palapit ng palapit sa pinanggagalingan ng ilaw, unti-unti naming nararamdaman ang kakaibang enerhiya na tila bumabalot sa paligid. Ang pakiramdam ng paglangoy sa gitna ng mga ilaw ay parang isang panaginip. Sa ilalim ng dagat, nakita namin ang isang malaking kuweba na mistulang hinihigop ang mga sinag. Ang pintuan ng kuweba ay parang isang mahiwagang arko na kinababalutan ng mga luminescent na coral at mga halamang dagat na kumikislap sa dilim. Nakikita mo ba yan, kuya? Bulong ni Laika, halos hindi makapaniwala sa nakikita. Oo, Laika, ngayon lang ako nakakita ng ganito. Sagot ko habang kami ay lumalangoy papunta sa loob ng kuweba. Sa loob, natuklasan namin ang isang mundo na tila wala sa lugar at oras. Ang mga pader ng kuweba ay puno ng mga ukit na larawan ng mga nilalang na hindi ko pa kailanman nakita. Ang mga ito ay may iba't ibang hugis at anyo at ang mga mata nila ay tila nakatingin sa amin, sumusubaybay sa bawat galaw namin. Habang kami ay papalalim sa kuweba, biglang may humarang sa aming landas. Isang anino na may hugis ng tao ngunit may kakaibang anyo. Ito ay may mga pakpak na parang sa isang malaking isda at ang balat nito ay kumikislap sa bawat paggalaw. Sinong mga naligaw na kaluluwa ang naglakas loob na pumasok sa aking teritoryo? Tanong ng anino, ang tinig nito ay malalim at umaalingaw-ngaw sa loob ng kuweba. Nagkatinginan kami ni Laika at sa isang iglap, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Ngunit bago pa man kami makasagot, ang anino ay nagpatuloy. Kayo ay hindi mga kaaway, ngunit hindi rin kayo mga kaibigan. Ano ang inyong pakay dito? Tanong muli nito. Gusto lang naming malaman kung saan nanggagaling ang mga ilaw. Sagot ko,
pilit na pinapanatili ang aking boses na matatag. Tila ba kayo ay mga mapusok na nilalang, tugon ng anino habang dahan-dahang lumapit sa amin. Ngunit ang inyong kagustuhan ay maaaring magdala sa inyo sa kapahamakan. Sa puntong iyon, biglang bumukas ang isa pang bahagi ng kuweba at sa loob nito ay may isang kristal na bola na naglalabas ng napakaliwanag na liwanag. Ang ilaw ay tumatagos sa tubig at umaabot hanggang sa ibabaw ng dagat. Ang anino ay lumingon sa kristal at sa isang iglap, ang paligid ay napuno ng mga larawan ng iba't ibang tagpo, mga digmaan sa ilalim ng dagat, mga pagdiriwang ng mga nilalang dagat, at isang haring nakaupo sa isang trono gawa sa mga koral at perlas. Ngunit ang pinakahuli sa mga larawang iyon ay isang eksena na nagpatigil sa aming mga puso. Isang larawan ng aming pamilya, ngunit hindi ito mga larawan ng nakaraan. Ito ay mga larawan ng hinaharap, isang hinaharap na puno ng panganib at mga pagsubok na hindi pa namin nararanasan. Ang inyong pamilya ay nakatali sa lihim ng karagatang ito, sabi ng anino. Ang tinig nito ay nag-iba, mas naging maamo at puno ng babala. Ngunit kailangan ninyong magdesisyon. Ang liwanag ba ng kristal ay inyong gagamitin o ito ay inyong isasauli at ipagkakatiwala sa mga nangangailangan? Napatingin kami ni Lika sa isa't isa. Alam naming ang desisyon na ito ay hindi magiging madali. Ngunit bago pa man kami makapagdesisyon, isang malakas na alon ang dumating. Tila ba may gustong humila sa amin pabalik sa dalampasigan. Nang muling magmulat ako ng mata, kami ay nasa pampang na. At ang kuweba ay tila ba isang panaginip lamang. Ngunit ang mga ilaw sa ilalim ng dagat ay naroon pa rin, kumikislab sa dilim na parang inaanyayahan kaming bumalik at tapusin ang aming nasimulan. Hindi ko maalis sa isip ko ang mga ilaw na nakita namin mula sa ilalim ng dagat. Nasa tabi ko si Marco, ang pinsan ko, na katulad ko rin ay hindi mapakali. Sa kabila ng init ng araw sa tabing dagat, pakiramdam ko ay may malamig na hangin na bumabalot sa amin. Alam kong may kakaiba sa mga ilaw na iyon at hindi ko maiwasang magtanong kung ano nga ba ang mga ito. Alam mo, talagang dapat nating alamin kung ano yung nasa ilalim, sabi ni Marco habang pilit na pinapawi ang pag-aalala sa kanyang mukha. Hindi ko na kayang maghintay ng mas matagal pa. Tumango ako bilang pagsang-ayon. Mula nang magbakasyon kami rito sa bahay ng aming lola, hindi ko inaasahan na makakakita kami ng ganitong klaseng misteryo. Ang mga ilaw na iyon ay tila may sariling buhay, umaagos at sumasayaw sa ilalim ng dagat. Parang may gustong sabihin sa amin at kami ay naguguluhan kung ano nga ba iyon. Nagpasya kaming bumalik sa bahagi ng tabing dagat kung saan namin unang nakita ang mga ilaw. Hindi ko maalis ang kaba na bumabalot sa akin, pero alam kong kailangan naming sundan ang kuryosidad na ito. Kumuha kami ng mga snorkel gear na pinahiram sa amin ng lola at naglakad papunta sa lugar na iyon. Habang papalapit kami sa tubig, naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Sa bawat hakbang, parang mas lumalakas ang tawag ng dagat. Nang kami ay nasa gilid na ng tubig, tumingin ako kay Marco. Handa ka na ba? Tanong ko, kahit alam kong handa na siya. Oo, sagot niya, sabay ng ngiti na may halong pag-aalala. Tara na, sabay kaming lumusong sa tubig. Ramdam ko ang lamig na bumalot sa katawan ko habang patuloy kaming naglalakad papasok sa dagat. Nang kami ay nasa sapat na lalim na, nagsimula kaming mag-snorkel. Hindi ko maipaliwanag ang excitement sa dibdib ko habang unti-unti kaming lumulubog. Sa ilalim ng tubig, kitang-kita namin ang mga nagtatalik na ilaw. Hindi sila ordinaryong liwanag, parang mga sinag ng buwan na sumisilip sa ilalim ng dagat. Sinundan namin ang mga ilaw at sa bawat hakbang ay mas lalong lumalapit ang mga ito sa amin. Bigla akong nakaramdam ng kakaibang enerhiya habang lumalapit kami sa pinagmulan ng mga ilaw. Ang mga ito ay tila nanggagaling mula sa isang malaking bato na nasa ilalim.
Hindi ko maipaliwanag kung paano, pero parang may sariling buhay ang bato. Ang mga ilaw ay hindi ordinaryo. Sila ay nagpapakita ng mga hugis at anyo na hindi ko pa nakikita. Napatingin ako kay Marco. Kitang-kita ko ang pagkabighani sa kanyang mga mata. Ano kaya to? Tanong niya habang patuloy na nakatingin sa bato. Baka may nakatago sa ilalim, sagot ko habang binabalot kami ng misteryo. Bigla akong nakaramdam ng kakaibang kilabot. Parang may naririnig akong boses, isang malambing na bulong na nagmumula sa bato. Tulungan ninyo kami, sabi ng boses, at ang mga ilaw ay sumasayaw ng mas malakas sa paligid namin. Nagulat ako at agad na tumingin kay Marco, ngunit mukhang hindi niya narinig ang boses. Narinig mo ba yon? Tanong ko sa kanya. Pero umiling siya. Sa kabila ng takot, hindi ko mapigilan ang sarili kong lumapit pa sa bato. Nang ako ay nasa tapat na nito, bigla itong kumislap ng mas maliwanag. Ang mga ilaw ay naging mas makulay at mas buhay. Pakiramdam ko ay may kakaibang koneksyon kami sa mga ito. At sa mga oras na iyon, biglang nagbago ang lahat. Parang may puwersang humila sa akin papasok sa bato. Hindi ko maipaliwanag ang pakiramdam. Parang ako ay lumulutang sa kawalan. Bigla akong napatigil at nang ako ay makabalik sa realidad, naramdaman ko ang lamig ng dagat sa paligid ko. Bumalik ako sa tabi ni Marco na mukhang nag-aalala. Ano ang nangyari? Tanong niya. Hindi ko alam, sagot ko, habang patuloy na pinipilit intindihin ang nangyari. Pero alam kong may nangyari at hindi na kami pwedeng umatras. Sa oras na iyon, biglang may lumabas mula sa bato. Isang matandang babae na may mahahabang buhok na tila gawa sa tubig. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na parang mga bituin. Hindi ko maipaliwanag kung paano, pero alam kong siya ang boses na narinig ko kanina. Salamat sa pagdating ninyo, sabi ng matandang babae, at sa kanyang mga mata ay naroon ang misteryo ng dagat. Napatingin kami ni Marco sa isa't isa, hindi makapaniwala sa nakita. Sa pag-aakalang wala nang mas kakaiba pa sa mga ilaw, narito kami at tila nasa harap ng isang bagong yugto ng aming adventure. Ang dagat ay may mga lihim na hindi namin inaasahan at ngayon ay unti-unting nagbubukas ang mga ito sa amin. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari, pero alam kong kami ay nasa gitna ng isang bagay na mas malaki pa sa aming mga inaasahan. At sa likod ng mga mata ng matandang babae, naroon ang mga sagot na matagal na naming hinahanap. Ngunit sa likod nito, nararamdaman ko ang panganib na hindi namin napaghandaan. Nang biglang naglaho ang matanda, ang mga ilaw ay sumiklab ng mas maliwanag. Kasabay nito, narinig namin ang isang malakas na dagundong mula sa ilalim ng dagat. Alam kong hindi pa ito ang katapusan, kundi simula lamang ng mas malaking misteryo na kailangan naming harapin. Habang papalapit ang takip silim sa aming munting baryo sa tabing dagat, muling bumalik ang mga ilaw na tila mga alitaptap na umaalab mula sa kaibuturan ng karagatan. Ako si Lira at kasama ko ang pinsan kong si Juno, ang aking matalik na kaibigan at katuwang sa pag-usisa sa misteryong ito. Tila hindi na kami mapakali sa tuwing nakikita namin ang mga ilaw na iyon. Para bang may tinatawag ang aming mga puso na tuklasin ang lihim sa ilalim ng dagat. Lira, sa tingin mo ba may kinalaman ang mga ilaw na ito sa mga kwento ni Lola Biring tungkol sa mga engkanto sa dagat? Tanong ni Juno habang pinagmamasdan ang mga ilaw na nagpapalitan ng kulay, bughaw, berde at pilak. Hindi ko alam, Juno, pero kung sila man iyon, hindi ba't dapat tayong matuwa? Kung engkanto ang dahilan, baka may nais silang iparating sa atin. Sagot ko ng may halong pananabik. Sa kabila ng aming takot, naroon ang hindi maipaliwanag na pagnanasa na malaman ang katotohanan. Ilang linggo naming pinag-aralan ang pag-usbong ng mga ilaw, kung anong oras sila lumilitaw, gaano katagal sila nagtatagal, at kung saan eksaktong parte ng dagat sila lumalabas.
Nagsimula na rin kaming magtanong-tanong sa mga mangingisda at sa mga matatanda sa baryo. Ngunit tila wala silang alam tungkol dito. Ang iba ay nagsasabing baka ito'y gawa ng mga dayuhan, habang ang iba na may naniniwala sa mga engkanto. Isang gabi, napagpasyahan naming mas lalong lumapit sa pinagmumulan ng mga ilaw. Kahit pa mahigpit na ipinagbawal ng aming mga magulang ang pagpunta sa dagat sa hating gabi, dala ng kuryosidad at ang aming kabataan, hindi kami nag-atubiling pumuslit. Ang hangin ay malamig at ang alon ay tila may musika na humihikayat sa amin na lumusong. Mag-ingat ka, Lira. Hindi natin alam ang maaaring mangyari kapag lumapit tayo ng husto. Paalala ni Juno habang kami mga nakasakay sa aming maliit na bangka. Dala ang isang lumang lantern, mga pangilaw na bato, at ang aming matibay na loob, naglayag kami patungo sa gitna ng dagat. Habang papalapit kami, ang mga ilaw ay tila mas nagiging maliwanag at mas nagiging masigla. Tila may sariling buhay ang mga ito at ang bawat kislap ay nagiiwan ng bakas sa tubig na parang bituin sa kalangitan. Hindi namin maiwasang mamangha at sa kabila ng ilang sandali ng katahimikan, pareho kaming nakaramdam ng kakaibang koneksyon sa mga ilaw. Lira, tingnan mo iyon, biglang sigaw ni Juno. Itinuro ang isang bahagi kung saan ang mga ilaw ay nagsimulang magbuo ng hugis. Sa aming pagkagulat, ang mga ilaw ay tila bumubuo ng isang uri ng pinto, isang portal na kumikislap, at ang loob ay puno ng mga kulay. Hindi ito karaniwan, Juno. Ano kaya ito? Tanong ko habang pinipilit na huwag magpadala sa takot. Sa tingin mo ba dapat tayong pumasok? Bago pa man makasagot si Juno, biglang may lumitaw na figura mula sa portal. Isang anyo ng tao, ngunit tila gawa sa liwanag, ang lumabas at nagmulat sa amin. Ang kanyang mga mata ay tila mga bituin, at sa kanyang paggalaw ay may musika na maririnig, isang himig na puno ng hiwaga. Hindi kami makapaniwala sa aming nakikita, ngunit ang figura ay tila hindi mapanganib. Sa halip, siya ay nagbigay ng kapayapaan at pag-usisa. Lira, Juno, wika ng figura na tila boses ni Lola Biring. Hindi kayo nagkamali sa inyong hinala. Ako'y bahagi ng lahi ng mga bantay ng dagat at ang mga ilaw na ito ay paanyaya para sa inyo. Kayo ay napili upang magpatuloy sa aming misyon. Kami parehong hindi makapagsalita. Sa aming mga puso, naroon ang takot at excitement sa mga susunod na mangyayari. Ngunit bago pa namin makuha ang pagkakataon na magtanong, biglang nagbago ang mga ilaw. Ang portal ay nagsimulang maglaho at ang figura ay naging usok na tinangay ng hangin. Kami sinaiwan na nagtataka, puno ng mga katanungan na hindi namin alam kung saan mag-uumpisa. Sa aming pag-uwi, dala ang pag-aalala at ang hindi maipaliwanag na pag-asa. Alam naming hindi pa tapos ang kwento. Ang mga ilaw ay muling lilitaw at kami muling tatawagin. Ngunit ang tanong ay, kami ba'y handa na para sa susunod na kabanata? Ako si Marco at sa buong buhay ko, wala akong inaasahan kundi ang mga karaniwang bakasyon sa probinsya kasama ang pinsan kong si Lila. Ngunit ang tag-init na ito ay kakaiba. Tahimik ang gabi at habang nakahiga kami sa buhanginan, ang malamig na hangin ng dagat ay tila may bulong na lihim sa amin. Marco, tingnan mo, bulong ni Lila habang itinuturo ang dagat. Sa ilalim ng mga alon, may mga munting ilaw na umiindayog, tila mga bituin na nahulog sa tubig. Hindi ito ang unang beses na nakita namin ang mga ilaw na ito, ngunit sa tuwing makikita namin, palagi kaming bumabalik sa tanong, ano ang mga ito? Nagpasya kaming alamin ang pinagmulan ng mga ilaw. Nilagyan namin ng ilaw na lampara ang aming maliit na bangka at nagsimulang maglayag patungo sa kung saan sa palagay namin nagmumula ang liwanag. Habang papalapit kami, ang mga ilaw ay lalong nagdingning at kahit sa dilim ng gabi, tila mayroong mahiwagang enerhiya na pumapaligid sa amin. Lila, nararamdaman mo ba iyon?
Tanong ko habang unti-unti kong nararamdaman ang kakaibang init na bumabalot sa akin. Tumango siya, ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa liwanag sa ilalim ng dagat. Hindi nagtagal, napansin namin ang isang pabilog na anino sa ilalim ng tubig na lumilitaw na isang malaking kuweba. Ang ilaw ay tila nagmumula mula sa loob nito. Sa kabila ng takot, naisipan naming lumangoy pababa upang tuklasin ang kuweba. Ang tubig ay malamig, ngunit ang kakaibang init na bumabalot sa amin ay tila nagbigay lakas loob sa aming mga katawan. Habang lumalangoy kami papasok sa kuweba, ang ilaw ay lalong lumakas. Sa loob, isang kamanghamanghang tanawin ang bumungad sa amin. Ang mga dingding ng kuweba ay puno ng kumikinang na kristal na naglalabas ng liwanag na tila sumasayaw sa ritmo ng dagat. Sa gitna ng kuweba, may isang mataas na altar na gawa sa kahoy na tila lumang-luma na ngunit matibay pa rin. Sa ibabaw nito ay isang bilog na bagay na tila gawa sa pilak na kumikislap sa bawat paggalaw ng tubig. Lila, ano sa tingin mo ito? Tanong ko habang dahan-dahan kong inaabot ang bilog na bagay. Baka ito ang pinagmulan ng ilaw. Sagot niya, ang kanyang tinig ay puno ng pagkamangha. Ang kanyang mata ay nagniningning sa kuryosidad. Hindi nag-atubili, hinawakan ko ang pilak na bagay. Biglang, isang matinding liwanag ang bumalot sa amin, halos bulag kami sa kinang nito. Sa sandaling iyon, naramdaman kong tila may mga boses na bumubulong sa aking isipan. Mga salitang hindi ko maunawaan, ngunit tila puno ng kahulugan. Pakiramdam ko ay parang may mga mata na nagmamasid sa amin, hindi lang mula sa paligid, kundi pati na rin mula sa loob ng aking isipan. Wala na tayong oras, Marco, bulong ni Lila. May ibang nararamdaman akong presensya. Kailangan natin itong ibalik. Ngunit bago pa man kami makapagdesisyon, biglang umagos ang malalakas na alon, papasok sa kuweba. Hinila kami nito palabas pataas hanggang sa marating namin ang ibabaw. Hingal na hingal kami at sa aming pagtingin sa paligid, napansin namin ang isang kakaibang bagay. Ang aming bangka ay hindi na sa parehong lugar. Sa halip, kami ay nasa isang maliit na isla na hindi namin nakita dati. Bakit tayo nandito? Tanong ni Lila. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa takot at pagtataka. Habang tinutuntun namin ang isla, napansin namin ang mga bakas ng paa sa buhangin na tila papunta sa loob ng isang gubat. Ang mga bakas ay hindi sa amin at ang gubat ay tila may sariling buhay, ang mga puno ay umuugong sa hangin. Tila may lihim na bulong na nais iparating. Marco, kailangan nating malaman kung sino ang nasa isla, sabi ni Lila. Ang kanyang tapang ay bumalik. Alam ko sa puso ko na ang sagot sa mga tanong namin ay nasa isla, ngunit ang takot ay naroon pa rin. Sa bawat hakbang namin papasok sa gubat, ramdam ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Ang mga boses sa aking isipan ay bumalik. Ngayon ay mas malinaw, mas matindi. Nararamdaman ko na ang mga ito ay hindi lamang mga boses, kundi mga alaala ng mga taong hindi ko kilala. Sa gitna ng gubat, isang maliit na kubo ang bumungad sa amin. Nagsimula kaming maglakad papunta rito, ngunit bago pa man kami makalapit, bumukas ang pinto at isang matandang lalaki ang lumabas. Ang kanyang mga mata ay tila puno ng kaalaman, ngunit ang kanyang mukha ay pamilyar. Bakit ang tagal ninyong bumalik? Tanong niya, ang kanyang tinig ay puno ng lungkot. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang matandang lalaki ay hindi estranghero. Siya ay ang lolo namin na matagal nang nawala sa dagat. Ngunit paano at bakit ngayon lang siya nagpakita? Sa pag-aakalang natagpuan namin ang sagot, isang bagong misteryo ang bumalot sa amin. Sa likod ng kubo ay may isang daan na tila naglalaho sa liwanag. At sa likod ng liwanag, isang mundo na hindi pa namin nakikita. Ang dagat ay tila isang misteryosong karakter sa aming kwento, palaging puno ng lihim na naghihintay na matuklasan. Ngunit sa gabing ito, ang kanyang mga lihim ay tila nagiging mas makapangyarihan
at mas nakakaakit kaysa dati. Ako, si Lara, kasama ang pinsan kong si Miguel, ay nakatayo sa gilid ng bangka. Ang aming mga mata ay nakatutok sa kakaibang mga ilaw na nagmumula sa ilalim ng tubig. Hindi namin maipaliwanag ang aming nararamdaman. Ang takot at excitement ay magkasamang bumabalot sa amin. Lara, tingnan mo yan, bulong ni Miguel, halos hindi makapagsalita sa gulat. Ang mga ilaw ay sumasayaw sa ilalim ng dagat, mga hugis na hindi pa namin nakikita. Para silang mga bituin na nahulog mula sa langit, kumikislap at naglalaro sa ilalim ng tubig. Akala ko ba nagmilagro na ang dagat kanina? Sagot ko, sinusubukang gawing magaan ang sitwasyon kahit na ang aking puso ay tumatalon sa kaba. Ang mga ilaw ay hindi pangkaraniwan. Hindi sila nagmula sa anumang sasakyang pandagat o scuba diver. Ito ay parang buhay. Paano kung may kinalaman na to sa mga lumang kwento ni Lolo? Tanong ni Miguel, naglakas loob na ilahad ang isang posibilidad na naglalaro sa aming mga isipan. Ang aming lolo ay kilala sa kanyang mga kwento tungkol sa mga sirena at mga nilalang sa ilalim ng dagat. Noong bata pa kami, palaging pinapaniwala niya kami sa mga kwentong iyon kahit gaano pa sila ka-fantastical. Baka nga, pero paano kung hindi lang kwento yon? Tanong ko, ang aking imahinasyon ay naglalakbay sa mga posibilidad. Paano kung may mas malalim na katotohanan sa lahat ng sinasabi ni Lolo? Bigla, ang bangka ay tila gumalaw ng bahagya na para bang may humila sa amin mula sa ilalim. Kami ni Miguel ay nagkatinginan. Ang aming mga mata ay puno ng tanong at takot. Ni hindi namin alam kung ano ang susunod na mangyayari. Ngunit alam naming sa gabing ito, hindi kami magpapatalo sa takot. Dapat ba tayong tumalon? Tanong ni Miguel, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Sa kabila ng panganib, may kakaibang tawag mula sa mga ilaw na para bang inaanyayahan kami na sumama sa kanilang lihim. Kung tatalon tayo, walang atrasan. Sagot ko, sinusubukang sukatin ang aking lakas ng loob. Ngunit sa totoo lang, alam kong hindi ko kayang iwanan ang misteryo na nasa harapan namin ngayon. Ang dagat ay tila isang daigdig na puno ng mga bagay na hindi namin naiintindihan. Ngunit sa gabing ito, handa kaming sumubok. Sa isang iglap, pareho kaming tumalon. Ang malamig na tubig ay agad na bumalot sa amin at sa ilalim, mas maliwanag ang mga ilaw. Ang kanilang mga hugis ay mas malinaw at sa isang iglap, nakita namin ang isang bagay na hindi namin inaasahan. Mga nilalang na tila gawa sa liwanag. Ang kanilang mga katawan ay kumikislap sa dilim ng dagat. Lara, ano to? Tanong ni Miguel, halos hindi makapagsalita sa gulat. Ang mga nilalang ay naglalakbay sa paligid namin, tila nagsasayaw sa isang ritual na hindi namin naiintindihan. Hindi ko alam, sagot ko, ang aking mga mata ay hindi makawala sa kanilang kagandahan. Ang mga nilalang ay naglabas ng tunog, isang matamis na musika na tila nagmula sa ilalim ng tubig, at sa isang iglap, naintindihan namin ang kanilang mensahe. Hindi sila mga kaaway, sila ay mga tagapagbantay ng isang lihim na mas malalim pa sa aming inaakala. Biglang, ang isa sa mga nilalang ay lumapit sa amin at sa hindi inaasahang pagkakataon, nagbago ang lahat. Kami ni Miguel ay tila nasa ibang lugar, isang mundo sa ilalim ng dagat na puno o ng liwanag at kulay. Doon namin nakita ang isang bagay na hindi namin inaasahan, isang portal na tila nag-uugnay sa aming mundo at sa kanilang mundo. Lara, kailangan natin bumalik. Sigaw ni Miguel, ang kanyang boses ay puno ng takot. Ang portal ay tila humihigop sa amin, ang kanyang kapangyarihan ay hindi maikakaila. Ngunit bago pa man kami makagalaw, isang pamilyar na mukha ang lumitaw sa likod ng mga liwanag. Si Lolo, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa at saya. Siya ay nagsalita, ngunit hindi sa pamamagitan ng mga salita. Ang kanyang mensahe ay malinaw.
Ang aming pamilya ay bahagi ng isang mas malaking kwento. Isang kwento na nagsisimula sa aming mga ninuno at nagpapatuloy sa amin. At sa isang iglap, kami ni Miguel ay bumalik sa bangka, bumalik sa aming mundo. Ang mga ilaw ay nawala, ang dagat ay tahimik na muli, ngunit alam naming hindi iyon ang katapusan ng aming kwento. Sa halip, ito ay simula pa lamang ng isang bagong kabanata, isang misteryo na hindi pa namin lubos na nauunawaan. Ngunit ang pinakamalaking tanong ay nananatili. Ano ang susunod na hakbang namin sa kwentong ito na tila komplikado at puno ng hiwaga? Mula sa bintana ng aming maliit na cottage, kitang-kita ang malawak na dagat na bumabalot sa pampang ng aming bayan. Ang mga alon ay tila musika na umaawit ng misteryong hindi ko maipaliwanag. Sa mga oras na tahimik ang gabi, madalas kong natatanaw ang mga ilaw na pag-aari ng dagat, mga ilaw na lumalabas mula sa ilalim nito. Mula sa unang gabi na napansin ko ito, hindi na ako nakatulog ng mahimbing. Sa aking murang isipan, para bang may sinasabi ang dagat na hindi ko maintindihan. Ang pinsan kong si Elia ang unang nakapansin na may kakaiba sa kinikilos ko. "Bakit lagi kang nakatingin sa dagat, Ana?" Tanong niya minsang naglalakad kami sa dalampasigan. "Parang may hinihintay ka." Hindi ko masabi sa kanya ang totoo. Hindi dahil sa hindi ko siya pinagkakatiwalaan, kundi dahil sa hindi ko rin alam kung paano ipaliwanag ang nararamdaman ko. Subalit noong gabing iyon, habang kami nagkukwentuhan sa ilalim ng maputing liwanag ng buwan, hindi ko napigilang sabihin sa kanya ang tungkol sa mga ilaw. "May mga ilaw mula sa ilalim ng dagat, Elia." Bulong ko, takot na baka hindi niya ako paniwalaan. Sa halip na pagtawanan ako, tumingin siya sa akin ng may kakaibang kislap sa mga mata. "Nakikita ko rin sila, Ana. Matagal ko na silang napapansin." Pag-amin niya, nagulat ako, ngunit sa parehong pagkakataon, nakaramdam ako ng ginhawa. Hindi lang pala ako ang nakakita sa mga ilaw. Simula noon, gabi-gabi namin silang pinagmamasdan. Kung minsan, ang mga ilaw ay tila sumasayaw sa ilalim ng tubig, nagkukumpol, nagkakahiwalay, at muling nagkakaisa. Sa iba pang pagkakataon, ang mga ito ay tila naglalakad, lumilipat mula sa isang lugar patungo sa kabila, na para bang may mga nilalang na nagdadala sa kanila. "Anong kaya ang mayroon sa ilalim ng dagat?" Tanong ni Elia minsang kami nakaupo sa buhanginan. Pinagmamasdan ang mga alon na dahan-dahang lumalapit sa aming mga paa. "Meron kayang mga nilalang na nagtatago?" "Maaaring meron," sagot ko. "O baka naman ito'y lihim na hindi natin dapat malaman." Ngunit sa kabila ng aming mga katanungan, wala kaming sapat na lakas ng loob para lumangoy at tuklasin ang pinagmumula ng liwanag. Hanggang sa isang gabi, habang kami nakaupo sa paborito naming lugar, may kakaibang nangyari. Ang mga ilaw ay nagsimulang kumislap ng mas maliwanag kaysa sa dati. Ang kanilang liwanag ay tila sinadyang umaabot sa amin, na para bang nananawagan. Ako'y natulala sa ganda nito, ngunit si Elia ay tumayo at nagmamadaling hinila ako. "Ana, tingnan mo," sigaw niya. Sa di kalayuan, sa pagitan ng mga alon, may umusbong na hugis. Hindi ito basta liwanag lamang, kundi isang anyo, isang silweta na tila lumulutang sa ibabaw ng tubig. Ang aming mga puso ay tumibok ng mabilis, puno ng kaba at pananabik. Ito ba'y totoo o isang panaginip lamang? Habang kami nakatitig, ang hugis ay unti-unting nagiging malinaw. Isa itong nilalang, ngunit hindi pangkaraniwang nilalang. Ang kanyang katawan ay tila gawa sa purong liwanag. Kumikislap na para bang ang bawat hibla nito'y nagtataglay ng sariling buhay. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag tulad ng mga bituin sa langit, at sa bawat galaw niya, ang mga alon ay tila nagsasayaw sa kanyang paligid. "Ano yan, Elia?" Tanong ko, nanginginig ang boses. Hindi ko alam kung dapat ba kaming lumapit o tumakbo palayo. "Hindi ko alam, Ana, pero parang gusto niyang makipag-usap sa atin," sagot ni Elia,
na para bang nabigani sa nilalang. Dahan-dahan itong lumapit sa pampang. Sa bawat hakbang nito, ang dagat ay tila nagiging mas kalmado na para bang binibigyan kami ng daan, hanggang sa ito'y huminto ilang hakbang mula sa amin. Ana, ano sa tingin mo? Lalapitan ba natin siya? Tanong ni Elia, puno ng pag-aalinlangan. Bago pa man ako makasagot, isang boses ang aming narinig, hindi mula sa mga labi ng nilalang, kundi sa aming mga isipan. Mga batang tagapagmana, kayo ang susi. Biglang umalon ng dagat, ang hangin ay umihip ng malakas at ang nilalang ay naglaho na parang bula. Ang natitira lamang ay ang mga alingawngaw ng kanyang mensahe na patuloy na umuukit sa aming isipan. Kayo ang susi, ulit ni Elia, naguguluhan. Anong ibig niyang sabihin? Hindi ko rin alam ang kasagutan, ngunit alam kong hindi ito ang katapusan. Sa halip, ito'y simula ng mas malalim na misteryo. Ang mga ilaw sa ilalim ng dagat ay hindi lamang basta liwanag. Sila ay may kwento at kami ang bahagi nito. Habang kami nakaupo sa buhanginan, nagmamasid sa dagat na muling bumalik sa katahimikan, alam kong sa susunod na gabi kami magbabalik. Hindi para lamang magmasid, kundi para tuklasin kung ano ang aming papel sa kwentong ito, kung paano kami magiging susi sa misteryo ng dagat. Habang nakaupo kami ni Clara sa buhanginan, tila ba ang hangin ng gabi ay may daladalang misteryo na nagkukubli sa dilim ng dagat. Ang mga ilaw na nagmumula sa ilalim ng tubig ay patuloy na kumikislap, parang mga bituing nahulog mula sa kalangitan at natagpuan ang kanilang tahanan sa ilalim ng karagatan. Hindi ko maiwasang mag-isip kung ano ang maaaring sanhi ng mga liwanag na ito. Ano ang lihim na itinatago ng dagat? Alam mo, Lucas, sabi ni Clara habang pinagmamasdan ang mga alon na dahan-dahang sumasalpok sa pampang. Pakiramdam ko ay may koneksyon ang mga ilaw na ito sa ating pamilya. Napakunot ang noo ko. Anong ibig mong sabihin? Lumapit siya sa akin, sinisiguradong siya lang ang makaririnig sa kanyang sasabihin. Naalala mo ba ang mga kwento ni Lola tungkol sa mga sinaunang nilalang na naninirahan sa dagat? Tumango ako, bagamat hindi ko lubos na pinaniwalaan ang mga iyon noon. Para sa akin, ang mga kwento ni Lola ay palamuti lamang sa mahaba niyang gabi. Ngunit sa mga sandaling iyon, tila ba ang bawat salita niya ay may bigat at kahulugan. Ang mga ilaw na ito, patuloy ni Clara, baka sila ang tinutukoy ni Lola. Ang mga nilalang na iyon na may kakayahang mangibabaw sa ilalim ng dagat, na may kapangyarihang hindi natin lubos na maarok. Napatingin ako sa dagat. Ang mga ilaw ay tila nagtuturo sa amin, nag-aanyaya sa amin na tuklasin pa ang kanilang pinagmulan. Sa kabila ng takot na bumabalot sa aking dibdib, naramdaman ko ang kakaibang pagnanasa na malaman ang katotohanan. Kung totoo ang sinasabi mo, paano natin malalaman? Tanong ko kay Clara. Paano tayo makakasiguro? Ngumiti siya, isang nangiting puno ng kumpiyansa. May naisip ako, sabi niya, sabay tayo mula sa buhanginan. Hinila niya ako patungo sa maliit na bangka ng aming lolo na nakatali sa may tabi ng kubo. Sumama ka sa akin. Tuklasin natin ang katotohanan. Bagamat may kaba, sinundan ko si Clara. Sumakay kami sa bangka at dahan-dahan naming sinagwan ito patungo sa pinagmumulan ng mga liwanag. Ang dagat ay tila payapa, ngunit alam kong sa ilalim nito ay may mga misteryong naghihintay na matuklasan. Habang papalapit kami, napansin kong ang mga liwanag ay hindi basta-basta mga ilaw lamang. Ang mga ito ay tila bumubuo ng hugis, parang isang pabilog na kumikislap sa ilalim ng tubig. Lalo akong kinabahan, ngunit ang pag-usisa ay mas matimbang kaysa takot. Lucas, tingnan mo, biglang sigaw ni Clara. Itinuro niya ang isang bahagi ng dagat na mas maliwanag kaysa iba. Parang may pintuan. Hindi ko alam kung ano ang kanyang ibig sabihin, ngunit nang lumapit kami, napagtanto ko ang kanyang sinasabi.
Ang mga ilaw ay bumubuo ng isang pabilog na lagusan na tila ba nag-aanyaya sa amin na pumasok. Tara, sabi ni Clara, puno ng determinasyon. Hindi ko alam kung saan niya hinuhugot ang kanyang tapang, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa pagnanasa. Sumisid kami patungo sa ilalim, patungo sa mga ilaw na iyon. Ang tubig ay malamig, ngunit ang pagnanasa kong malaman, ang katotohanan ay mas mainit pa sa anumang takot na nararamdaman ko. Sa ilalim ng dagat, ang lahat ay tila bumagal. Nakikita ko ang mga bulan ng hangin na parang mga alon ng oras na dahan-dahang gumagalaw. At sa wakas, narating namin ang pintuan ng liwanag. Ang paligid ay mapayapa, ngunit ang pintuan ay tila may buhay, isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Sa likod nito, nakita ko ang isang mundo na hindi ko inakalang posible. Isang mundo na puno ng mga nilalang na tila mga anghel ng dagat, kumikinang sa sarili nilang liwanag. Napasigaw si Clara sa galak, ngunit ang kanyang tinig ay nawala sa ilalim ng dagat. Ako naman ay hindi makapaniwala sa nakikita ko. Ang mga nilalang na ito ay para bang may sariling wika, isang awit na naririnig lamang ng puso. Ngunit bago pa man namin lubos na matuklasan ang kanilang mundo, bigla kaming nakaramdam ng kakaibang pagyanig sa ilalim ng dagat. Ang pintuan ng liwanag ay biglang nagbago ng kulay mula sa maliwanag na puti, naging madilim na pula. Clara, bumalik na tayo. Sigaw ko sa kanya sa takot na baka hindi na kami makabalik sa ibabaw. Ngunit bago pa man kami makalangoy palayo, isang nilalang mula sa kabila ng pintuan ang lumapit sa amin. Ito ay may anyong tao, ngunit ang balat ay kumikinang sa mga kulay ng bahaghari. Ang kanyang mga mata ay tila humihingi ng tulong. Ngunit bago pa man namin siya matulungan, ang pintuan ay nagsara at nawala ang lahat ng liwanag. Kami ay naiwan sa kadiliman ng dagat at sa isang iglap, ang pintuan ay naglaho. Kami ni Clara ay nagkatinginan, parehong nagtataka at nangangamba kung ano ang susunod na mangyayari. Ano ang ibig sabihin ng biglaang pagbabago ng kulay ng pintuan? At sino ang nilalang na iyon na tila humihingi ng tulong? Ang dagat ay puno ng lihim at sa mga sandaling iyon, alam naming hindi pa tapos ang aming paglalakbay. Mula sa kinatatayuan namin ni Miguel sa itaas ng dalampasigan, kitang-kita ang mga ilaw na kumikislap mula sa ilalim ng dagat. Ang mga ito'y tila mga bituin na sumisikat mula sa kailaliman, pumapaloob sa misteryo na matagal na naming binabalak tuklasin. Nagdesisyon kaming bumaba sa may pampang, dala ang aming mga flashlight upang mas malapitan ang hindi maipaliwanag na kababalaghan. Maya, sigurado ka bang ito ang tamang oras para gawin ito? Tanong ni Miguel habang naglalakad kaming dalawa sa mabuhangin na daan patungo sa tubig. Nasa mga mata niya ang timpi ng kaba at pananabik na ramdam ko rin. Oo, Miguel. Matagal na tayong naghihintay para sa ganitong pagkakataon. Hindi natin pwedeng palampasin ito. Tugon ko, pilit na pinapakalma ang sarili mula sa nararamdamang takot. Habang papalapit kami sa tubig, unti-unting lumilinaw ang hugis ng mga ilaw. Para itong mga hugis bilog na lumulutang sa ilalim, nagkukumpol sa isang tila mahiwagang paggalaw. Naramdaman ko ang malamig na hampas ng tubig sa aking mga paa, ngunit wala akong pakialam. Ang adrenaline na bumubuhos sa aking sistema ay sapat para kalimutan ang lamig. Maya, tingnan mo. Ang mga ilaw, gumagalaw sila papunta sa kaliwa. Sabik na bulong ni Miguel, tinuturo ang direksyon kung saan naglalakbay ang mga ilaw. Hindi ko maalis ang tingin ko sa mga ilaw na iyon. Para silang mga fireflies na naglalayag sa ilalim ng dagat, na may sariling isip at layunin. Nagkatinginan kami ni Miguel, nagkapit kamay, at sabay na lumusong sa dagat. Ramdam ko ang pag-alon ng tubig sa aking katawan habang ang mga ilaw ay patuloy na umaagos palapit sa isang bahagi ng dagat. Parang may nag-aanyaya sa amin, isang hindi nakikitang puwersa na humihila sa amin papunta sa kabubuan ng misteryo. Habang lumalalim kami, napansin ko ang pagbabago sa kulay ng tubig.
Nagiging mas maulap at mapusyaw at ang mga ilaw ay lalong lumilinaw. Tila may isang pader ng liwanag na naghihiwalay sa amin sa kung anumang nakatago sa ilalim. Naramdaman ko ang paghawak ni Miguel sa aking kamay, ang kabog ng kanyang dibdib ay ramdam ko sa aking braso. Maya, parang may bumubukas na daan sa ilalim. Sabi ni Miguel, itinuro ang tila mga guhit ng liwanag na nagkakaroon ng hugis. Ang mga ilaw ay nag-uumpisang mag-ipon-ipon, bumubuo ng isang malawak na arko sa ilalim. Hindi ko maipaliwanag kung paano ito nangyayari, ngunit alam kong dapat naming makita kung ano ang nasa kabila nito. Sa aming patuloy na paglusong, biglang naramdaman na lang namin ang biglang pag-agos ng tubig, kasabay ng malakas na puwersa na tila humihila sa amin. Ang mga ilaw ay nagkumpol sa iisang punto, at sa isang iglap, bigla kaming napasok sa isang madilim na espasyo. Hindi ko alam kung paano ko ilalarawan ang pakiramdam na iyon. Parang may naglaho sa paligid at ang tanging nararamdaman ko ay ang tahimik na agos ng tubig. Maya, ano ito? Tanong ni Miguel, ang tinig niya ay puno ng pag-aalala at pagtataka. Sa kabila ng dilim, unti-unting bumukas ang isang liwanag sa harapan namin. Ang liwanag ay tila isang pintuan na bumabagtas sa kawalan at sa likod nito. May isang tanawin na hindi ko inaasahan. Isang mundo na puno ng kulay, ng mga lumilipad na isda na may mga pakpak, ng mga puno sa ilalim ng dagat, at ng mga nilalang na hindi ko pa nakikita sa tanang buhay ko. Miguel, hindi ito ordinaryong mundo. Bulong ko, habang ang mga mata ko ay hindi makapaniwala sa tanawing nasa harapan ko. Pero bago pa man kami makagalaw, naramdaman namin ang paggalaw sa paligid. Parang may mga anino na gumagalaw sa likod ng mga puno. Maya, may mga tao, bulong ni Miguel, ang tinig ay puno ng pagkalito. Pero, hindi sila ordinaryong tao. Sa kabila ng liwanag, unti-unti naming nakikita ang mga nilalang na tila bumabagtas sa pagitan ng mga puno. Ang kanilang mga mata ay kumikislap na parang mga bituin. Ang kanilang balat ay kuminang sa tuwing tamaan ng liwanag. Hindi ko alam kung sila ay kaibigan o kalaban, ngunit isang bagay ang sigurado, hindi kami nag-iisa sa mundong ito. Miguel, anong gagawin natin? Tanong ko habang unti-unting lumalapit ang mga nilalang sa amin. Sa puntong iyon, naramdaman ko ang paghawak ni Miguel sa aking kamay. Ang kanyang mga mata ay puno ng tapang. Maya, kailangan nating malaman kung ano ang meron dito. Kailangan nating tuklasin ang lihim ng dagat. At bago pa man kami makagalaw, biglang pumatay ang liwanag at kami nabalot ng kadiliman. Ang tanging nararamdaman ko ay ang malamig na hangin na pumapaloob sa aming paligid. Sa gitna ng dilim, narinig ko ang isang tinig, isang bulong na nagmumula sa kawalan. Malugod na pagdating, mga batang tagapagtanggol, ang lihim ng dagat ay hindi lamang para sa inyo, ngunit para sa lahat. Napatigil kami, ang aming mga puso ay sabay na tumibok sa kaba at pananabik. Ano ang ibig sabihin ng tinig na iyon? Ano ang papel namin sa mundong ito? Sa kabila ng dilim, alam kong ang aming paglalakbay ay nagsisimula pa lamang.